Good morning, good afternoon, or good evening wherever you may be in the world. Ito na naman po si Attorney A. Erwin Bautista for another episode of US Visa Question and Answer of our program US Immigration Made Easy. Ang atin pong topic for today is returning resident or yung mga nag-overstay outside of the US for more than 1 year na hindi naman nag-apply ng re-entry permit because of some reason like nagkasakit sila, may inalagaan silang kamag-anak na nagkasakit, or they are caught in a war, or katulad nung sa pandemic. Walang eroplanong masakyan pabalik dito sa US. So that would be a good basis. Yan pong mga reason na yan ay beyond your control. So kailangan po, dahil sa more than 1 year na kayo outside of the US, supposed to be your status is already expired, yung legal permanent resident status nyo. Merong iba nagsasabi, valid pa naman yung green card ko . Although your green card is still valid, it's the status that is important. Ano po? So, ito po yung tanong natin . Lost your green card status because you overstayed. So, ano to? I am a green card holder and I have stayed for more than 1 year in the Philippines because of my illness. Can I still return to the US as an immigrant? Ang sagot po dyan ay yes, it is possible, but you have to apply as a special immigrant under Section 101A 27 Big A of the Immigration and Nationality Act, and such application should be granted if you have a good reason. So ngayon, anong form po ba ang ginagamit dyan? Ang ginagamit po dyan ay DS-117 or Department of State Form 117. Ang tawag po dyan sa process na yan ay SB1. Pero yung applicant ay returning resident. Yan po ina-apply niya. Ang filing fee po niyan ay $180. So ano ang kailangan nyong dalin na pruweba kapag kayo ay nag-a-apply niyan? Kasi may interview yan . So sa araw ng interview, kailangan yung dalhin ang completed form DS-117, yung passport ninyo, yung green card, supporting documents, proof of ties to the US, proof of intent to return, and proof of reasons for extended stay. So, yun pong proof of reasons for extended stay. So kung nagkasakit kayo, yung treatment ng doktor, yung medical record, yun ang dadalhin ninyong mga pruweba. The reason why you were forced to stay in the Philippines or any other foreign country is because of your medical or health conditions, that you were forbidden by your doctor to travel, or it is risky. It's a risk to your health to travel at that time. So, na-extend kayo ng extend. Ano itong supporting documents bukod doon? So, proof of ties to the US. Kayo ba talaga ay plano nyong manatili at manirahan sa Amerika? So, ano bang meron kayo? Katunayan na kayo nga ay naninirahan sa Amerika. Usually, kapag dito ka nakatira, di ba, meron kang driver license. Kung may kotse ka, meron kang registration ng kotse sa pangalan mo at meron kang address. At kung may kotse ka, meron kang proof of insurance. Kung ngayon ikaw ay nakikitira lamang, kung sa parents mo or sa umuupa ka lang ng kwarto, magdala ka ng lease agreement or certification doon sa landlord mo na doon ka nakatira at hindi mo terminate yung lease mo. So ano pa ang additional documentation? So kung ikaw ay dating may telepono, so meron kang monthly bill na ikaw ay nagsusubscribe sa phone service. Usually meron na tayong mga mobile phone.
Mas uso dito sa Amerika yung subscription, hindi yung prepaid. So anyway, kahit prepaid ka, meron kang binabayaran din dyan na bill. So, ibig ko lang sabihin, any other utility bills na binabayaran nyo like cable TV, kuryente, gas, tubig, kung kayo nagbabayad yan, that would be a good supporting documentation to establish that you still have ties to the US. Yung inyong mga bank statements, mga credit card statements na nandiyan pa rin sa address na tinutuluyan niya dito sa Amerika, di pa? So those are supporting documents that will show that you still have ties in the US. O kung may asawa kayo rito, ang mga anak nyo, andi dito lahat, ay magandang supporting documents to show your ties to the United States. And yung proof of intent to return. For example nga, meron kayong cellphone, hindi nyo kinat yung subscription nyo, yung inyong lease agreement na sa tinitira ninyo, hindi nyo terminate yung lease contract nyo, so that would show. Tapos yung inyong car insurance and registration ng kotse, so that would show. Kung current pa rin after you have overstayed, that means you intend to maintain your residence to the US and you intend to return. So yan po ang at saka ang filing fee po niyan ay $180. So kukuha kayo ng appointment diyan sa US Embassy, diyan niyo ifa-file yan. The US Embassy nearest where you are living outside of the US. So kung nasa Philippines kayo, manapit kayo sa Manila US Embassy, yan kayo magpa-file. Ang filing yata niyan ay online. So mag-inquire na lang kayo sa website kung paano ipa-file yan. So it's Form DS-117 for returning residents. And then the consul will determine kung valid yung inyong reason para kayo ay bigyan ng special immigrant status ulit para makabalik kayo sa US. Kasi expired na yung inyong status. Even though your green card has not expired, so yun ang inyong kailangan gawin. Mag-apply kayo ng returning resident SB1 or DS-117. Form DS, Department of State 117. Diyan po sa US Embassy fina-file yan kasi diyan kayo inabutan ng expiration ng legal stay. So sila ang mag-i-issue sa inyo ng visa uli para makabalik kayo dito sa US. So yan po ang dapat gawin. So kung hindi naman inabutan ng walang plano, inabutan kayo ng matagal doon, so ang suggestion ko, mag-file kayo ng re-entry permit. Yan pong re-entry permit ay pinapayagan kayo na manatili sa labas ng Amerika for 2 years. You don't need to return after a year to maintain your status, lalo na po kung kayo ay nag-aaral, meron kayong negosyo na gusto nyo ituloy, or yung trabaho nyo, malapit na kayo mag-retire. So, kailangan nyo na lang ng 2 years para hindi na kayo magpabalik-balik dito para i-maintain yung inyong legal permanent resident status. You need to apply for a re-entry permit. It has to be filed while you are physically present in the US. So, as soon as you return from your visit in the Philippines, file na kayo kaagad niyang re-entry permit kasi merong fingerprint requirement yan. So, pagka nagpa-fingerprint kayo, within 30 to 60 days, i-schedule na yan. Kasi pag umalis kayo na hindi kayo nagpapa-fingerprint, malaking gastos yan. Kasi babalik na naman kayo dito, sasakay na naman kayo sa aeroplano, medyo magastos, di po ba? Kaya ang pinakamagandang gawin, kung may plano kayo na mag-aral, mag-trabaho, ipagpatuloy ang trabaho nyo dyan sa Philippines, or may negosyo kayo,
or gusto nyo ibenta yung mga ari-arian nyo, kailangan nyo ng time para manatili dyan nang hindi kayo babalik dito within a year, ay mas mabuti po na mag-apply kayo ng re-entry permit. Kung hindi pa kayo nag-a-apply ng re-entry permit at ganyan na ang ginagawa ninyo, iwasan nyo na ma-secondary inspection kayo kasi aalamin ng US immigration officer kung ano talaga ang intent ninyo. Alam nyo, yung mga turista, pinaghihinalaan na sila ay mag-i-immigrant. Yun namang immigrant, pinaghihinalaan na sila ay turista. For example, anong proof niyan? Pag bumili ka ng ticket at sa Pilipinas ka nagmula, ang return ticket mo niyan Manila, US, Manila. Isang indication niya na wala kang planong manirahan dito sa Amerika. Ikaw ay doon babalik sa Pilipinas. So kung ikaw ay immigrant, lagot na. Yung intent na pinapakita nun ay doon ka nang galing at doon ka babalik. Natatandaan nyo yung domicile. Di ba ang ibig sabihin nun, it is the place whenever you are absent, you have the intent to return. Kung ang intent ninyong to return sa Philippines, baka mas secondary inspection kayo. Pag ginawa nyo yan ng once, twice, 3 times, baka gupitin na yung green card ninyo. Pero, if that happens to you and you really want to maintain your green card, request for immigration court hearing. I-refer kayo doon para patunayan nyo doon sa court na talagang plano nyo talagang manirahan dito sa Amerika. Dangan nga lamang at kayo may mga inaasikaso sa Pilipinas kaya kayo napipilitang magbalik-balik. So anyway, ito po si Attorney A. Erwin Bautista. Ito po ay isa na namang episode ng ating programang US Immigration Made Easy, but our topic is about question and answer is about returning resident. And in order to avoid that, kung may plano kayong magtagal dito sa outside of the US, mag-apply na lang kayo ng re-entry permit. So, ang number 1 requirement ng re-entry permit must be physically present in the US at the time of filing. Ano po? Para nang noon, pagka kayo na-question ba't kayo pabalik-balik, mas matagal kayo sa Pilipinas kaysa rito sa US, 9 months, 11 months sa Philippines, tas babalik sa US, mag-iisang buwan lang, 2 to 4 weeks lamang, tas aalis na naman, kaduda-duda po yan. So, yung intent ninyo, parang tourist lang kayo, hindi kayo parang nakatira dito sa Amerika. So, to preserve your legal permanent resident status, mag-apply po kayo ng re-entry permit, and that's good for 2 years. In fact, more than 2 years yan kasi pinaprocess yan mga 6 months. So, naka 6 months na kayo, pag inisyo yon, may 2 years pa kayo. Para po yung passport, yung re-entry permit, pagka yan ay inisyo at binigay sa inyo. So, yan po ang ating subject for today, for this episode, how to return to the United States after a long absence based on circumstances beyond your control, and how to plan for it in the future, yung re-entry permit. Ano po? So, DS-117 form, $180, may interview, bring all your supporting documents on the interview at the U.S. Embassy, and if you are able to return or if you have plans in the future na magtagal outside of the U.S., apply for a re-entry permit. So, ito po si Attorney A. Erwin Bautista. Tayo po ay napapakinggan din sa radiophilam.com. Ano po, yan yung ating internet radio, radiophilam.com. At yan po sa Flash TV ni Tatay Rani. Ano po? So, based sila dyan sa Quezon City. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat sa inyong panonood. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng US Immigration Made Easy, US Visa Question and Answer by Attorney A. Erwin Bautista. I am a US immigration attorney practicing here in the United States, and we are based in San Diego, California.
So since it is a federal practice, federal law, so we can represent clients anywhere in the US or anywhere in the world. Ano po? So pag mayroon po kayong katanungan, bautistalaw.com, go to the contacts or message me, Attorney A. Erwin Bautista, sa Facebook Messenger. So, panoorin nyo rin po yung ating mga shows dyan sa TikTok, sa YouTube, sa Reels, at dyan po sa Facebook chat group, US Visa Q&A. Yan po pangalan kahit saan niya sa TikTok. Thank you for listening. Thank you for watching. See you next time.